Ngayon, inyong matutunghayan ang isang tula tungkol sa redaksyon minsan. Si Jose Rizal ay isang bayanang Pilipino. Inikilala sa kanyang advokasya para sa pagbabago sa panahon ng pananakot ng Espanya. Pinanganak ng Hunyo 19 noong 1961 sa Calamba, Laguna. Siya ay isang kilalang personalidad sa kilusang pangkalayaan ng Pilipinas. Nagtagumpay si Rizal sa iba't ibang larangan, kabilang ang medisina, panitikan at sunod. Itinatawag niya ang La Liga Pilipina na isang grupo na nakatulong sa pagbuo ng kalikulan. Naniniwala si Rizal sa pagtatago ng otonomiya ng Pilipinas sa mapayapang paraan at pinangalaga ang halagahan ng pagbabalik ng equidad sa mga tao. Siya ang isang multilingual na polimat at bihasa sa higit sa 2 wika. Mahusay na nasasalaysay ang buhay ni Rizal na nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa kanyang bansa at kanyang makabuluhang papel sa kasaysayan ng Pilipinas. Isang pangputikong pagtitipon ang naganap sa bayan. Si Rizal ay nagbigay ng isang talumpati sa kanyang mga kababayan. Mga kababayan ko, dahil kung malaman nila ng ating bayan na namunusan sa ilalim ng kolonyal na pamamahala, kinakailangan natin na magkaisa upang ipaglaban ang kanilangan ng kasaluman. Ang simbahan ay dapat na magsilbing gabay ng moralidad at hindi isang kasangkapan ng kaniningin. Dahil sa pahayag ng kanilang narinig, ang mga tao'y nagkakagulo at ito'y nagdulot ng iba't ibang reaksyon, samantalang ang iba ay sumang-ayon, bagamat ang iba ay nagkalit sa pahayag ng kanilang narinig. Lumipas ang mga araw, buwan ng taon. Sikreto ang pag-aalsa ni Rizal laban sa pag-aabuso ng mga Kastila. Ngunit ang kanyang mga plano ay nakarating sa mga opisyales at dahilan ng pagpunta ng mga opisyales sa kanyang bahay kasabay ng pagpasok ng mga Guardia Civil na sunod sa Rizal. Dr. Jose Rizal, ikaw ay ginanapik sa paratang ng sedisyon na illegal asosasyon. Natanggapin ko ang lahat ng tahanan na ito na pinangitan. Kusang loob na sumama si Rizal sa mga Guardia Civil na lumapit sa kanya. Hindi siya nagpakita ng maling kilos at tanggap niya na siya ay ikukulong ng mga ito. Habang siya ay nakakulong sa selda at nakasalampang sa isang malikit na mesa at habang nagsusulat ang kanyang journal, nang biglang bumukas ang pinto, bumungad sa kanyang harapan si Ama Balaguer. Dr. Jose Rizal, may bisita ka. Pwede ba natin? Anong ilayo din ang pagdalay? Jose, Dumating ako bilang kaibigan at lingkod ng Diyos. Hinihikayat din ako sa araw-araw ng kaligtasan ng buong pamilya. May oras pa kakapawin mo ang mga dapat sisiwahan at umano'y sa pananampalataya ng Diyos. Ako ay palagi nananalig pa rin. Ngunit higit kailanman na hindi ko na maaaring gawin pa ang aking paniniwala tungkol sa pangangailangan ng puno at kataliman. Isipin mo ang iyong pag-ibig, Jose. Ang iyong kailangan, ang iyong mga kapatid. Hindi mo ba nais na mabawi ang kanilang pagdurusa sa pagkakitan ng pagliligtas sa kanilang kaluluwa? Mabigat na sa amin ang pagdurusa ng aking pamilya. Ngunit malinis ang aking konsensya. Lumalaban ako para sa aking paniniwala. Dr. Jose Rizal, ang pagbuno may maaaring magdulot ng awa. Isipin mo yung kalagayan. Kasunod nito'y pagkatapos ng kanilang pagbisita kay Dr. Rizal,
siya ay pinapunta dito kay Gobernador General Camilo J. Polavieja upang pag-usapan ang pagpuro Rizal sa kanyang mga plano. Dr. Rizal, binibigyan kita ng pagkakataon na uwiin ang iyong kahayag. Ito ay maaaring magtulong ng pagbabago sa iyong hatuan. Ginawa ko ang lahat para sa bayan. Ngunit kung ang pagpuro ng aking mga salita ay makapagbibigay ng kapayapaan sa ating sa anak-anak ko ito. Matapos ng kanilang pag-uusap, si Dr. Rizal ay pinalik sa selda. Siya ay mag-isang malalim ang kanyang iniisip at siya ay kumuha ng isang pirasong papel at nagsimulang magsulat ng kanyang journal. Ako'y nasa bingit ng kamatayan na may pangkayapang konsensya. Minahal ko ang aking bayan at hinangal ang kanyang kapakanan at pag-unlad. Ngunit kung ang pag-urong ng aking mga salita ay magdudulot ng kapayapaan sa aking mga minamahal, handa akong gawin ito, hindi para sa akin, kundi para sa kanila. Matapos ang eksena ito, bumisita ang pamilya at ang kaibigan Rizal sa kanyang selda. At ito'y si Daltonia Lagora at Pio Valenzuela at nangimakap sa kanya at lumaan. Alam ko, pinagmamalaki kita. Ang iyong tapang at pagmamahal ng ating bayan ay hindi malilimutan kailanman. Magpatuloy lang ng lakad ang iyong sakripisyo ay salamat mga kaibigan. Tandaan ninyo na ang kalayaan ay hindi palaging nakukuha sa dahas, kundi sa diwa at sa pananalig ng mamamayan. Matapos ang pagbisita ng pamilya at mga kaibigan, dumating na ang araw upang hatulan si Rizal. Tapos na. Siya ay nakatayo sa harap ng isang firing squad. Kalmado at matatag, tumingin siya sa langit at pagkatapos ay sa kanyang mga kababayan. Consumatore! Fuego! Dahil sa kanyang dignidad at kanyang katarungan sa pagsilbi sa bayan, naging matagumpay ang kanyang mga plano na maging payapa ang kanilang bayan. At dito magtatapos ang isang bulan tungkol sa sitwasyon